The views and opinions expressed by the hosts and guests do not state or reflect those of the movement. Sa history, marami ang nalilito kung ano ba ang tunay, ano ba ang kwento. Pakinggan natin ang mga dalubhasa. Intindihin ang kasalukuyan sa pag-aaral ng nakaraan. Tayo na't makilahok sa ating talakayan. Ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Good evening to our listeners! Welcome na naman sa isang episode ng Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli ang inyong host, si John Kevin Samson, at kasama po natin muli ang ating Pangulo, si Mr. Jamaico Ignacio. Sir, hello ka naman dyan. Mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga listeners natin. Napaka-exciting ng ating episode ngayon. Naway makinig tayo na maigi. Mukhang napakaganda ng ating episode for today. Kong? Very interesting, very light. Tama ka dyan. Pero bago tayo magsimula, nais ko lang pasalamatan ang ating mga kapwa-guro na sumagot ng ating survey. In fact, lumabas na ang ating resulta. At talaga naman, siguro summary lang, lumalabas sa ating survey, 8 out of 10 believe that an improved high school Philippine history is important in fighting historical distortion and disinformation. 7 out of 10 of them believe na dapat ang araling panlipunan sa junior high school ay tinuturo ng 4 na contact sessions instead na 3 lang. 7 out of 10 actually agree that Philippine history should be taught as a dedicated social science core subject in senior high school. At 9 out of 10 ang naniniwala na dapat ito ay tinuturo na isang dedicated subject sa junior high school. Kaya kitang-kita naman na para sa ating mga kapwa-guro, mahalaga ang kasaysayan para sa paghubog ng ating mga kabataan at ng lipunan. And speaking of kabataan, ayon nga sa ating bayaning si Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Isa rin sa mga salawikain na iniuugnay kay Rizal ay ang kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. Tunay nga naman na si Rizal ay naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan at sa kapangyarihang taglay ng kasaysayan sa paghubog ng lipunan. Kaya ngayong gabi, naisipan naming imbitahan ang ilan sa mga kabataan na bumubuo sa ating kilusan at panawagang ibalik ang Philippine history sa high school. Kaya ipapakilala na natin sila isa-isa. Ang ating unang bisita ay isang first-year college student na kumukuha ng BA Social Sciences, major in History sa University of the Philippines, Baguio. Siya ay kasapi ng Kabataang Pangarap ni Rizal o Kaparis. Uy, gusto ko yung ano yan. Gusto ko yung acronym na yun. Kaparis. Kaparis. Kaparis, ang official youth sector ng Knights of Rizal. Siya rin ay kasapi ng UP Kalipunan ng Mag-aaral sa Kasaysayan or UP Kamalayan, ang official historical organization ng UP Baguio. Sa kasalukuyan siya ang pangalawang pangulo para sa Youth Affairs ng High School Philippine History Movement. Walang iba kundi si Robert Blanza. Hi! Hello, hello! Hello po sir, good day po. Good day po sa lahat ng mga nakikinig. At yung ating pangalawang bisita ay ang current Youth Secretary ng High School Philippine History Movement. At isa rin siyang head ng Humanities at Social Science Research Youth Wing Committee. Siya ay isang senior high school student na ang kanyang strand ay STEM sa Valenzuela City School of Mathematics and Science. Siya rin ay namumuno ng campus AP Club ng paaralang iyon bilang Pangulo dahil siya ay bagamat STEM student, he is a humanities student at heart. Let's welcome Mr. Ivor Santos. Good day po. Magandang araw sa mga tagapakinig natin. Okay, so
Maraming salamat po, no, Sir Ivor and Sir Robert. At para naman sa ating pangatlong bisita, siya ay isang first-year college student na kumukuha ng Bachelor Secondary Education in Social Studies sa National Teachers College. Siya rin ang Youth Engagement Coordinator at Creative and Design Committee Leader ng Youth Wing Committees ng ating Kilusan. Please welcome, we have Julian Shane Escalambre. Magandang araw po sa lahat, Sir John and Sir Jamaico. Magandang araw sa ating mga tagapakinig ngayon po. Alright. So, ngayon, siguro simulan natin yung kwentuhan natin, mga kabataan ng High School Philippine History Movement. Ang unang-unang tanong siguro na nais malaman ng ating mga tagapakinig ay, paano nyo nalaman yung movement? How did you get to know about the movement? And later on, ano yung nakatulong sa inyong magdesisyon na sumali sa ating Kilusan? Siguro, I think ready sumagot si Julian. And sir, maraming salamat, sir. Siguro po nagsimula ito sa isang desisyon na ginawa ko po na gusto ko po sanang matuto sa pandemyang ito ngayon po. Hindi ko gustong maging hadlang po ito sa aking pagkatuto. Kaya ginawa ko po, sumali po ako ng mga grupo na nagbibigay ng mga pagkakataon na sumali ng mga webinar tungkol sa mga ganitong mga asignatura po, ganitong mga larangan. At nakita ko po yung General Assembly po natin na gaganapin po noong Oktubre po, no, kung di po ako nagkakamali. Ayun po, isa po ito sa mga pinuntahan ko pong webinar, at nung nakinig po ako ay nabighani po ako na sa mga punto na ipinalabas po ninyo. Kaya nagdesisyon po ako na hindi lamang bilang miyembro, tatakbo na rin po ako bilang isa sa mga sana na maging leader nung youth wing po. At ayun po, sinuwerte naman po ako kahit papaano, na maraming salamat nga po pala doon sa mga bumoto, nagtiwala po sa akin kahit online lang po, no, hindi niyo po kami masyadong nakilala tulad nung mga nakaraang pagkakataon bago nung pandemya. Pero ayun po, natutuwa po ako, nagagalak po ako ng sobra na nakita ko po itong movement po, itong Kilusan natin ngayon. At yun po, ilang buwan na nakalipas at ginagawa ko ang lahat upang makipag-contribute sa kung ano man pwede kong gawin sa ating Kilusan po. Thank you Julian for sharing, no? Talagang yung desire na matuto nandoon, yung kagustuhang matuto, at napaka-importante niyan para sa ating mga kabataan, yung kagustuhang matuto at kagustuhang lumago bilang isang individual. Ikaw naman, Ivor, ano yung dahilan kung bakit ka sumali at paano mo nalaman in the first place na may ganitong movement? So, simula pa nung bata ako, mahilig ako sa history. Paano ba i-describe? History addict. Nakaka-fall in love yung history kasi parang isa siyang kwento na mapagkukunan natin ng aral. Before pa naging high school Philippine history movement, supporter na ako ng organization. Nakita ko yung petition ng ibalik ang Philippine high school sa ibalik ang Philippine history sa high school. So nakita ko yung petition, sign, tapos nakita ko yung page. Tapos nilike ko, finalo ko. Since nakita ko naman na yung cause na pinaglalaban nun ay narapat lamang. So, yon. Tapos nakita ko lumabas sa timeline ko lang sa Facebook na may General Assembly na nag-accept ng members ang High School Philippine History Movement. So I jumped the opportunity na to join the organization
since I believe sa goals nito. Tapos yon during discussion, ang galing ng discussion ni Sir Jamaico, lalo akong napaniwala na needed talaga ibalik tong Philippine history sa high school since uh, lumalaganap ngayon yung historical distortion, yung amnesia tungkol sa ating kasaysayan. So, I joined the General Assembly. Pero sa totoo, ah, hindi ako, paano ba? Hindi ako nag-run as officer initially since parang sa akin, ay, bata pa ako, parang hindi pa ako batikan para dyan. Pero may nag-nominate sa akin na ah, as officer, sa election sa officer. So I would like to, kung sino man po yung nag-nominate sa akin, I would like to thank him or her na kung alam niyo lang po kung gaano ka, kung gaano kataos puso ang pagpapasalamat ko sa inyo na persuade ako na mag-join as officer of this movement to contribute to this cause. Tapos, yun, na-elect as officer and currently serving as youth secretary na ating movement and head ng isang youth wing committee na ating movement. Yun, working So, towards our goal. Tama. So, kumbaga, no pun intended, the rest was history. Diba? Ika na. Diba? So, tama eh. Alam mo, minsan ganun talaga tayo nagsisimula sa isang, sometimes our first step to a greater cause, minsan hindi pa natin inisip na lulundagin pala natin yun eh. Tulad nung nangyari sa'yo, ninominate ka. May nag-nominate sa'yo, you won, and then, yun na nga, nangyari na ang lahat. So, sometimes these are things na really we don't expect. Pero most probably destiny. Dahil, sabi mo nga, nung bata ka ay mahilig ka sa history, nafa-fascinate ka sa history. Same, I could actually relate. When I was younger, I am very fascinated with history. In fact, the trivia that I enjoy bragging the most nung ako'y bata is correcting my friends, telling them, hindi naman si Magellan ang unang nakapag-circumnavigate sa mundo. Kasi hindi na siya nakabalik. Diba? Pilipinas patay na siya eh. Diba? So malamang Si yung mga Elcano. taong, diba? Si Elcano. So, yung nakabalik na lang, yung mga nakabalik na lang, sila na lang nakapag-circumnavigate. Pero of course, back then, yun nga eh, kalaban na natin yung noon na may mga, siguro hindi naman siya intentional na misinformation, pero may lacking, may pangangailangan pa ng improvement in teaching history. It's good, but it could always be better. And hindi ko man sinisisi yung history teacher ko na yun ang na-impart niya sa amin. Marami siyang na-impart ng, yung mga naging guru ko sa kasaysayan, marami silang na-impart ng mga learnings, magagaling sila, mahuhusay sila. As I've said, it is good, they're good, but of course, the system can be better. Kaya tayo naririto. And I'm sure nag-improve naman na sila through the years. And shout out sa aking mga history teacher nung high school at elementary. Isa sila sa mga dahilan kung bakit I am very fascinated with history, particularly Philippine history. So shout out sa inyo. Salamat po sa inyong contribution sa aking education. Alright, at ang ating last but not the least na siguro magsasalita, mag-share, Robert or Jero, can I call you Jero? Okay, so ako naman po. So, paano ako sumali dito sa movement? So, simulan muna natin sa konting background story lang po. So, ever since bata pa lang po ako, kagaya ni Ivor, talagang mahilig na rin po ako sa history. Addict po sa history. Kumbaga, pag tinatanong ako dati, anong favorite subject mo? Ang sasabihin ko, makabayan. Kasi dati pa po, makabayan, kaya HECASI. Kasi basic education curriculum pa. So, sasabihin ko, makabayan, kaya HECASI. Tapos, ayun,
bata pa lang talaga, mahilig na po ako dun. Tsaka kapag may nakikita po ako mga historical markers o kaya yung mga death march marker, gano'n po. Talagang naglalakad ako, pag may nakita akong gano'n, hihinto po talaga ako, babasahin ko yon. Para ano, kasi ewan ko, sobrang interested lang po talaga ako sa history. Tsaka kapag nanonood sa TV, ganyan, gusto ko yung mga travel shows kasi yung mga travel shows may mga halo silang history eh. So, yun ang ano lang. So, naging pangarap ko rin po dati yun, yung magkaroon ng travel show with history, ganun po. Tapos, so, ayan, fast forward, 2018 nagsimula ang movement. Senior high po ako noon, for grade 11. So, nung una nakita ko siya sa Facebook lang. Kasi yung mga interest ko is puro mga naka-like sa akong pages ay mga regarding Philippine history or history in general. Nakita ko yun. So so parang maganda na, so nasa isip ko parang maganda naman yung page na to. Baka naman siya legit. Let's support ako. So like and share palagi, ganyan. Then, kita yung petition. So sige, pirma. Kasi ako po nung grade 7, ang naabutan ko na ay Asian history. So, hindi ko na naabutan yung Philippine history sa high school ko. So, kumbaga, Kayo yung first batch opo, na walang Philippine history, kumbaga. opo. So, ayun, kumbaga, ang last contact ko sa Philippine history ay nung elementary pa kasi syempre ako po noon, parang hindi ko naman naisip na weird yun. Kasi parang iniisip ko naman na parang, okay, it makes sense naman. Kasi syempre, Philippine history na sa elementary. Tapos, parang tuloy-tuloy lang. So, hindi ko naman siya naisip na big deal. Pero nung nakita ko yung sa page, parang, oo nga, parang may mali, may kulang. Lalo na nga sa sinabi na sa habang tumatanda yung isang tao, nagmamature siya. So, kailangan may pagpapalalim sa pinag-aaralan niya. Lalo na sa history lang bansa niya, especially sa atin sa context ng Pilipinas. Yung Philippine history, dapat may pagpapalalim sa pinag-aaralan natin dyan, o pinag-aaralan ng isang bata. So, nung nakita ko naman na po, so yan, syempre support lang po sa movement. Tapos nung nakita ko na may General Assembly, sige, sali, kahit ginagawang ACADS, nakikinig po ako nun habang gumagawa ako ng assignment, habang nagsasalita si Sir Jamaico, yan, tumatango ako sa sinasabi niya kahit may ginagawa akong assignment po nun. So, sige, go lang. So, tapos nung membership, narinig ko nga po nun na may application for officer. Hindi ko na-click agad yung link kasi ginagawa akong assignment. So, kumbaga, sakto lang nag-leave na ako. Hindi ko na-check yung chat box. So, buti na lang nag-email po. May email blast na application. Tapos, ayun, medyo nakakahiya. Pero, yung application, nung election po, wala po nag-nominate sa akin. I-nominate ko lang yung sarili ko. So, tapang lang ng loob talaga. So, ayun, medyo, nung nag-apply naman po ako nun, application sa election, parang sa isip ko naman na okay lang kung hindi ako manalo. Kasi may part naman po doon na sinagutan kung gusto pa mag-volunteer. Eh. So, sa akin naman, kung hindi ako manalo, edi okay lang, pwede naman mag-volunteer, supportado ko pa rin yung movement. Okay lang din kung manalo. Kasi, kaya naman po ako nag-apply kasi as a BA history major student, feeling ko this sa responsibilidad ko bilang future historian na maituro ng tama ang Philippine history, maituro ng may tamang konteksto, maituro na hindi iisipin ng estudyante ng boring to o history lang yan, di naman kailangang pag-isipan ng malalim, di naman kailangang pagtuunan ng pansin masyado. So, yun yung isa sa naging motivation ko na tumakbo na dahil nga sa history major, kailangan ako mismo yung manguna sa pagsusulong nito sa paglaban para dito. So ngayon, ano naman po, ano pa ba? So ngayon naman po,
ginagawa namin with youth officers, with Ivor, Julian, Titania, Ezekiel, and Sean, lahat kaya namin, and the Youth Wing Committee, para isulong na ibalik ang Philippine history sa high school na targeted for the youth of the Philippines. So, ayun po. Thank you po. Salamat, no? Talagang maganda yung patutunguhan, no? Talagang kitang-kita namin na bata pa lang, ito na yung inyong interest, ito na inyong kagustuhan. In fact, no, to the point na nung sabi ko nga, walang nag-nominate sa'yo, ni-nominate mo sarili mo. Tama yan, minsan wala kasi mangyayari pag wala tayong ginawa di ba? So, Pero may I remind you, Robert had the highest votes amongst all the youth. Hindi man siya ni-nominate, but he got the highest votes, and that says a lot. oo, Ayun di ba? So, maraming salamat po kasi bumoto sa akin kasi sobrang unexpected po talaga nun. Parang hindi na talaga rin ako umaasa. Like, kung umaasa pa rin manalo, syempre kasi hindi naman po ako tatakbo kung hindi ko gustong manalo, di ba? Pero yung Tama. isip ko na lang is, kahit makapasok na lang sa top 6, okay lang yun. Kasi officer pa rin naman ako noon. Pero yung nakita ko po yung result na ako pa yung number 1 sa highest votes, parang, wow! Parang, may tiwala yung mga tao sa akin. So, parang, pressure, pressure, pero at the same time, sobrang grateful na may naniwala sa akin, may tiwala na maisusulong ko ang laban na ibalik ang Philippine history sa high school. Maraming salamat po. Talaga naman. At maraming salamat din sa inyong walang pagod na pagsiservisyo para sa ating kilusan. Talagang nakikita ko yung mga ginagawa ng ating mga committees at ng mga youth officers and it's really a lot, no? Pina-follow ko kayo sa Instagram. So may Instagram po tayo para sa ating mga tagapakinig. Follow our Instagram. Recently may mga pictures po doon, may mga publication material, infographics for Women's Month. I think yung latest natin, if not Gina, ano pangalan ulit? Si Josefa po. Josefa Lianes Skoda po yung latest na pinost. Right. Tama. I was thinking of Gina Lopez kasi siya yung nakita ko a few days ago. So that's right. Pero meron ng bago ngayon. Sobrang dami ng inyong mga inaasikaso. In fact, in some of our previous meetings, meron pa kayong mga plano as far as June. My God, as far as June. Okay? In contrast, ang plano ko about the podcast is as far as today. So, I mean, of course, dahil break next week. So, next week, iisipin ko yung mga susunod. Isipin namin ni Sir Jamaica yung mga susunod na episodes. Pero, so, paano nyo nababalance yung school, personal life? May mga personal life naman kayo, di ba? I mean, sabi nga sa iba, you have a life, di ba? If you don't, you get one. And yung mga activities involving the organization, I mean, nakakatulog pa ba kayo? Nakakapag-recreation pa ba kayo? I don't know. Kumbaga, nakakausap niyo pa ba yung mga tao dyan sa bahay niyo or baka sarili niyo na lang kinakausap niyo? So, ano yung ginagawa ninyo para mabalanse ninyo yung school, yung personal na buhay, and yung mga activities involved? And sige po, mauna na po ako. So, sige, sure. Sa pag-balance po ng personal life, school, organization, and other responsibilities pa po, wala po akong, kumbaga, wala po akong specific strategy talaga na ginagawa Kumbaga, kasi ako po kahit hanggang ngayon, may mga experience naman na po ako mag-handle ng orgs, pero never pa sa ganitong level, never pa sa national level. Pero sa ngayon, inaaral ko pa rin po paano pagsabayin itong personal life, org, ACADS. Bale, kapag may pasok, umaga, since puro umaga hanggang hapon lang po yung klase ko, so yun po yung time ko for ACADS sa klase. Kapag walang synchronous class, gagawin ko na po yung mga assignment ko or mga task ko sa ibang subject para hindi na po ako magagahol sa
ng oras na hindi naman magagawa sa ibang subject ko noon. Tapos kapag gabi naman na po, pagtapos na yung class hours, kumbaga yung mga regular class hours tapos na, org life na po. Yan, sa movement na po. Tsaka yung mga other orgs ko pa po na member ako. Then sa personal life, ayun, nakakausap ko pa naman po yung family ko. Usually, nakakausap ko pa naman po sila. Tapos, so syempre, medyo marami akong ginagawa. Ang way ko para mag-de-stress is, number one, matulog. As in, Number tulog po one. talaga. Tulog Totoo talaga, yan. number one po. Then, number two is makinig sa music. Especially mga kanta ni Christian Bautista, nakaka-relax po talaga for me. Okay, stream Christian Bautista po. Tapos, last is nagbabike ako every Saturday po. Every morning. Kasi iba po yung feeling kapag after gumawa ng physical exercise, mag-cycling. Lalo na magsa-cycling po ako, magsisimula po ako madalas 5:30 a.m. para pag nagbabike ako, aabutan ko yung sunrise habang nagbabike ako. Ang ano lang, mag-aala po sa feeling talaga. Masarap sa pakiramdam. Mag-uwi, at least parang may energy ka to do the task kasi nagising na yung katawan mo through physical activities. So, gawin naman na yung mga tasks na kailangan gawin. Tama yun eh. Actually, yung biking nga, no, napakagandang exercise talaga niyan. Kasi kung mahilig din ako sa biking, running din, pero minsan masakit sa payon. Pero any sport na yung parang you can just run away from many things, no? And hindi ka man talaga tatakas, pero may ganung feeling na solo ka lang sa kalsada, yung hangin, humahangin lang sa mukha mo. Lalo na kung open space yung bibisikletahan mo, and it's a very good exercise. And maganda yan, no? Talagang meron kang general time management strategy. Kahit sabi mo nga wala ka talagang specific strategy, pero may routine. May routine. Opo. And ito yung isang tip ito yung mga tips na magagamit din ng ating mga tagapakinig na mga mag-aaral din, mga kabataan. So, paano naman yung iba sa inyo? Julian, sorry. Sir, ganun din po. Nakarelate po ako ng sobra sa sinabi niyo po na may mga sport po talaga na nagiging escape mo minsan po. Pero ngayon pong pandemya, hindi muna ako ang hobby ko naman po kasi sa sport ay basketball. So, that's off the table po muna sa ngayon. Pero may mga time na ganun po nung bagong pandemya, pagka nagba-basketball nakaka-relax, nakawalan din ng mga iniisip po. Balance sa school, personal life at mga responsibilidad sa movement. Siguro po lagi ko lang pong pinapaalala sa sarili ko sa mga gantong pagkakataon at yung mga pagkakataon na marami na po masyadong kailangan gawin ay para sa akin po hangga't may ginagawa po ako ngayon, may hirap akong dinadanas sa ngayon, kinabukasan may ginhawang darating po. Hindi lamang para sa akin, pero habang nagsasakripisyo po tayo ngayon para sa bayan natin sa mga maliliit at malalaking paraan, ay may mga giginhawa na mga aspeto sa ating buhay o sa buhay ng mga susunod na henerasyon po. Kaya habang nag-aaral ako ng mabuti, kinabukasan ay makakapagturo ako ng mas maayos bilang nangangarap na maging guro po. At habang ngayon na ginagawa ko po yung mga gawain sa movement, sana makatulong po ito sa pagbalik natin sa Philippine history sa curriculum ng junior high po. Ganun po palagi, lagi ko na lang iniisip commitment, patience, patience lang po palagi. Pagkadating naman po sa personal life, ayun, lagi ko pong kinakausap yung mga nandito po sa bahay. Lagi ko po yung family ko po. Maraming salamat talaga sa family ko kasi kinakausap din po nila ako kapag may mga time na nakikita nilang nahihirapan na po ako. So, ngayon pong pandemya, sinigurado namin na matibay yung samahan namin dito sa loob ng bahay.
Lagi po kaming nag-uusap ng mama ko, ng lolo ko, lola ko, tita ko. Gano'n po, kung may problema sila, hindi man ako makatulong sa mga, directly, at least sa mga kung puwede akong kausapin, kung gusto nila akong kausapin, puwedeng-puwede naman po, gano'n. Mga kaibigan ko din po, ah, gano'n lang po palagi, hangga't may mga sinasakripisyo ako para sa mga pinaniniwalaan ko, naniniwala ako na kinabukasan ay mas maliwanag. Kaya gano'n po lagi ang iniisip ko. Salamat, napakaganda nung sinabi mo na yun. Oo, no? And kahit gaano pa, sabi nga nila, it's always darkest before the dawn. No? And pasasaan pa at sisikat din ang araw. Napakaganda nung disposition mo. Very positive. And tapos maganda yung nagbabanding kayo dyan ng family mo. In fact, if I remember right, kayo nakikinig together sa ating podcast, di ba? Opo, Ayun, tuwang-tuwa po yung family ko at ngayong pinakikinggan nila 'to, ayan, hello family. shout out sa Sana'y may family natututunan Julian. po sila. Salamat po, Oo. sir. Thank you. At salamat din sa iyong sharing, Julian. Ivor, meron ka bang ano naman kaya ang iyong strategy ika nga sa pagbabalanse ng iyong school personal life and yung activities involving the organization? So yun po. Yun, siguro yun, balance lang. Kapag relate yung sa sinabi ni Kuya Robert na wala naman talagang specific strategy. Pero gawa kung gawa. Klase kung klase, for example. Kapag during classes, focus sa classes, then pati during asynchronous time, siguro focus sa lahat ng mga assignments, sa lahat ng mga gagawin, para later may time ka na for the movement, para gawin yung mga activities na needed mo sa movement. So, yun. Tamang balance lang. Tapos, paano siya ma-balance sa personal life? Yun po. Lalo na ngayong nandito lang tayo sa bahay, bawal lumabas. Lalo na kami, 16 lang ako, hindi po ako pwede lumabas. Hindi pwede. So, syempre po, minsan, ang ginagawa ko, parang bonding time na rin yung paggawa ng assignment by communicating with friends habang gumagawa ng assignment. Pwedeng collaborative yung paggawa ng assignment. Minsan nga, sabay po kaming gumagawa ng assignment sa mga kapatid ko para sabay-sabay kami nahirapan. Yun. Yun lang po. I am blessed enough naman po na supportive yung family ko, na halos always na-check up nila ako kung okay lang ako, tinatanong, kinakausap ako. Then, yun. Siguro may advice ko lang sa mga kabataang tulad ko na during online class tapos may commitment rin sa iba. Hustle kung hustle. Gawa kung gawa. Pero don't forget to breathe sometimes. Don't forget to rest and pahinga, since recharge needed yan para makagawa tayo ng maayos, para maipaglaban natin kung ano man yung pinaglalaban natin. Yun po. Tama yun, no? So, salamat din dun sa advice na yun. Totoo yun, no? Lagi ko nga sinasabi sa mga mag-aaral ko, maximize your school hours para hindi nyo kailangan mag-extend beyond. Kasi ang mangyayari dyan, pagka dumating yung time na hindi natin dinisiplina yung sarili natin kung kailan yung oras ng aral, kailan yung oras ng pahinga, if we don't deliberately decide when is the time for work and when is the time for rest, darating yung panahon, nagtatrabaho tayo sa oras na hindi tayo dapat nagtatrabaho at nagpapahinga tayo sa oras na hindi tayo nagpapahinga. And it affects the way we work, and it affects the way we interact with other people. So maraming salamat sa inyong pagbabahagi, mga youth officers.
At para po sa ating mga tagapakinig, at this point, magbe-break po muna kami at sa aming pagbabalik, makikinig pa tayo sa mga sharing ng ating mga officers. At huwag po kayong aalis, magbabalik po ang History, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. And welcome back to our listeners sa ating programa sa History, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli ang inyong host na si John Kevin Samson at kasama ko po si Mr. Jamaico Ignacio at ang ating mga bisita syempre na si Robert Planza, si Julian Escalambre at si Ivor De Los Santos. So kanina nga pinag-uusapan natin yung paano sila napasali sa ating movement, paano nila binabalanse yung pag-aaral, yung personal na buhay, at yung kanilang involvement sa ating organization. Pero sa ngayon siguro maganda na rin maitanong natin. Nabanggit ko nga kanina, the youth sector, the youth wing of our organization has planned activities as far as June. No? As far as June and July. Talaga namang nakakabilib ang kanilang planning, ang kanilang vision. Pero to be more specific, ano kaya yung future ng youth or ng kabataan ng high school Philippine history movement? And what are your future plans and projects? Ano kaya yung inyong mga pwedeng hilingin sa ating mga kasapi? And yung mga suporta nila? And saan nyo nakikitang tutungo itong mga plano at mga proyekto na inyong pinaplano na gawin para hindi lamang para sa taon na to, kundi para sa movement sa hinaharap? Yan po. Simulan ko na po. Sige po. So kami nga nasabi niyo nga po kami sa Youth Wing, naganda kami ng maraming mga aktibidades na na magpapakalat ng ating cause kahit amidst the pandemic. So since kahit mahirap, bawal face-to-face, bawal tayo magkita-kita, we try to utilize the means na available para ma-push natin yung pinaglalaban natin. And one of our movement's causes is to inculcate historical knowledge among our fellow countrymen, particularly sa amin sa Youth Wing Committee po, sa youth. So we prepared activities na kada buwan na tailored sa kada buwang yon to paano ba? We tailored activities kada buwan na sakto sa tema ng buwang yon. So halimbawa, sa April meron tayong webinar. Meron tayong webinar sa April about sa kabataan. Then sa June, syempre, ano sikat sa June? Independence Day. So sa June, meron tayong online exhibit about sa Flag Day and Independence Day celebration ng ating bansa. Then sa July ay National Science and Technology Week, meron sa July. So nag-prepare na activity nakaangkla doon pero related pa rin sa history. So online exhibit about scientists na Filipino. Then sa August, pinaka-inaabangan at pinakakabado rin kami since siguro pinaka-ingrande yung August since History Month. Tapos
buwan ng wika pa. So, sa August, may pinaplano kaming malaking, piyesta para sa kasaysayan. Yon. Sa September, meron po ulit kaming planong webinar since Teachers Month. Kaya angkla natin sa sa edukasyon, sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Then sa October, National Indigenous Peoples Month. So, nag-prepare kami ng activities about various national artists natin na tungkol sa heritage natin as Filipinos sa mga Gamaba awardees natin. So, then sa November, ano sikat sa November? Bonifacio Day, November 30. So, meron kaming planong webinar about Bonifacio. Then sa December, ano masikat sa December? Rizal. So Rizal, siguro may webinar. Then may plano rin kaming online exhibit about sa Pasko sa ating bayan. Tapos hindi lang yon, meron ring mga activities ang Youth Wing Committee na all year round. So halimbawa na dyan yung isa naming activity na i-unveil namin soon na nagko-commemorate sa buhay ng ilang mga hindi ganong kilala nating mga bayani na bigyang tanglaw natin yung talambuhay, yung naging ambag ng ilan sa mga unsung heroes ng ating kasaysayan. Then meron pa kaming isa na tungkol naman sa mga controversy, mga tsaa, mga sa ating kasaysayan, mga chismis sa ating kasaysayan. So, nakaangkla na rin yan sa natin sa isa sa mga objectives natin to fight po yung historical amnesia, historical revisionism. Historical distortion. Yon. So, yon. Maraming mga activities na inihanda ang Youth Wing committees for this year. So, sa mga listeners, I hope kung meron po kayong Facebook, Twitter, Instagram, follow, like, yun po yung ang page ng ating organization, High School Philippine History Movement, to stay informed about these activities. Tapos, kung may mga gusto po, may mga interesadong mag-volunteer for such activities na tumulong since konti lang rin naman kaming mga officers, open po kami sa paghingi ng sa help and assistance about these various activities. So, yun po. Maraming inihanda ang Youth Wing committees. Ayoko lang pong i-spoil kaya hindi ko tinalakay ng malaliman. Ayoko mabalahaw yung ating events. So, yun po. For this year, ang tabay lang, marami po tayong nakahanda. Thank you, Ivor. No, talaga very detailed yung ating mga plano. In fact, yung isang bagay na siguro nag-catch ng attention ko ay yung yung mga tsaa, yung mga chismis sa ating kasaysayan, no? To fight historical distortion. Parang fight fire with fire, no? Apoy sa apoy. Talaga naman. Nakakatuwa, no? Ako aabangan ko yan, lalo na yung spill the tea. Diba? So, maganda yan, maganda. May idadagdag pa ba yung iba nating mga bisita? Julian, yes? Opo, sir. Bilang doon narinig po ninyo mga tagapakinig yung mga plano na bawat buwan ay nakakibat sa mga gaganapin na
sa ating kasaysayan, gusto rin namin ipakita sa inyo o ipadanas sa inyo sa pamamagitan ng podcast na ito po kung papaano naman ba namin ito gagawin, no? Bilang isa din sa mga responsibilidad namin at vision din naming youth wing ng High School Philippine History Movement, gusto rin po namin gamitin yung mga nalalaman, mga talento ng mga kapwa ko youth officers at mga miyembro ng committee, yung mga kaalaman nila sa aming demographico, kung paano ba namin gagamitin yung mga medium nating movement na maimbita yung mga kabataan na sumali, suportahan yung ating movement, maging maalam sa mga bagay na dapat hindi natin ginagawa sa pag-aral ng kasaysayan. At gusto rin naming maipakita sa ating mga kapwa kabataang Pilipino po na meron po tayong magagawa, no? Tayong mga mag-aaral na Pilipino para matulungan ang isa't isa sa paglaban sa historical distortion tsaka social amnesia po. So mga paraan na ito, ayun nga po, may mga webinar series po tayo, webinars. Yung mga post po natin, hanggat maaari, sinisigurado nating buong youth wing na appealing po ito, maganda siya tignan sa mata, na marami po siyang yung post pa lang po mismo sa kanyang itsura pa lamang ay marami nang ma-attract po ba, kumbaga, no? Yun yung gusto naming mailagay doon sa bawat post na bawat event din na binibigay namin. Ano pa po ba? Meron ding nung nakaraan pong buwan, ang panimula naming ngayong buwan po ang panimula namin ay yung isang graphic interchange format o GIF, debate amongst yourselves, mga tagapakinig kung paano yun i-pronounce. Yun po yung yun po yung naging panimula namin na gawa ng isa sa mga miyembro ng CDC po. Napaka-youthful nung dating po nito. Kaya yun po yung isa sa mga gusto namin i-introduce po sa movement, yung youthfulness, yung point of view ng mga kabataan po. Na yun na binanggit din po nila Sir Jamaico, ninyo po Sir Kevin, na ito po yung gusto nyong makita. So ito po ang ngayong ginagawa natin, no. Sa mga kabataan na ikinig diyan, no, imbitahan niyo na yung mga kapwa kabataan ninyo. Let's make this a youthful trend. Marami tayong mga sinisimulang trend ngayon. Isama niyo na rin ang katotohanan sa kasaysayan, ang trend na i-introduce natin ngayon. Thank you, Julian. In fact, nakita ko nga according dito sa Instagram, Nax, may Instagram. 8 minutes ago, nag-post ang Return Philippine History High School ng isa na namang infographic, this time for Gabriela Silang, regarding pakikidigma, no? So, and merong 4 na pictures, very catchy, and madali siyang basahin kasi 'di ba minsan yung iba may picture tapos may mahabang post. Eto, nasa picture yung post. Madali siyang basahin. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron pa sa dulo yung singsing ba yon or something? Opo. Sir, if I may po, no, yun nga din po yung isa sa mga naging obserbasyon po namin ng buong youth wing, na dapat po yung mga post po natin ay nandun na po mismo yung kailangan nilang malaman para po. Kaya nga po siya infographic, graphically arranged information po. Talagang very innovative, very creative, talagang very smart, no? Strategic yung pag-iisip kung paano maire-relate itong mga information na to. And congratulations, that's very good. Robert, meron ka pa bang idadagdag sa kanilang mga naibahagi? So, ayun po, so plug ko lang po ulit ang event, ang program, activity po namin ng Youth Wing Committee this March ay ang Wana Dakila, mga natatanging kababaihan sa kasaysayan ng ating bayan. So, suportahan niyo po yan. It's ano po yan, online exhibit series po yan about sa mga natatanging babae sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ayun po, nabanggit naman na ni Ivor ano yung mga specific programs na meron kami for this year. So far po, yung parang po yung naiisip namin, at saka syempre iniisip din po namin yung situation natin ngayon, na yun lang yung
kakayanin ng event. Yun lang yung kakayanin na gawin ng Youth Wing Committee dahil nga, syempre, COVID pandemic, so hindi pa tayo safe lumabas. So hanggang online lang muna tayo. Then, other plans naman ng movement, specifically Youth Wing Committee, is magkaroon ng partnerships with other organizations such as the Local Historical Committees Network or LHCN para may connection ang movement sa iba pang sa isang historical organization para mas lumawak din yung reach ng movement natin, mas marami pa yung makaalam kung ano ba yung pinaglalaban natin at gaano ba kahalaga yung pinaglalaban natin. Then, isa pa sa mga long-term plans namin ay magkaroon ng chapters, local chapters, school chapters sa mga high schools, sa mga colleges ng movement. Magkaroon ng mga college chapter ang High School Philippine History Movement para mas malawak yung mas malawak yung sakop, mas maraming makaalam. Then mas dahil nga syempre dahil ang pagtuturo ang target kasi natin dito is ibalik ang Philippine history sa high school, so ibig sabihin para sa mga estudyante. So dapat nararapat na estudyante yung manguna sa pagsusulong na may balik ang Philippine history sa high school. So para may pagpatuloy na maisulong ang pagbabalik ng Philippine history sa high school curriculum, and kung sakali man na maibalik, ay mapreserba, mapagpatuloy lang, maprotektahan yung Philippine history at mapagtuloy-tuloy lang na tama yung pagtuturo, magkaroon ng tamang pagbibigay ng impormasyon dito, tamang konteksto. And other programs pa namin ay nag-iisip din kami na kung sakali magkaroon, maging safe na, ay magkaroon ng fundraising event. Pero syempre sa the near future na yon kapag safe nang lumabas lahat. So ayun po, gusto ko lang magpasalamat sa youth officers tsaka sa Youth Wing Committee dahil sobrang laking pasasalamat ko dahil hindi magiging posible yung mga nakaraang activities namin tsaka hanggang sa mga pinaplano namin kung hindi nagtutulong-tulong ng mga youth officers. So hello, Titania, Sean, and Ezekiel, Julian, Ivor. Maraming salamat. And sa Youth Wing Committee din, maraming salamat. Marami kayo. HUMS and Humanities and Social Sciences Research Committee, Creative and Design Committee, Finance and Management Committee, Public Relations Committee, and Technical Administration Committee. Maraming salamat. At syempre maraming salamat din sa suporta ng mga iba pang miyembro ng samahan at sa mga kahit hindi pa miyembro ng movement ay sinusuportahan tayo sa mga social media pages po natin. Maraming salamat po. Sana ipagpatuloy niyo lang po yung suporta sa amin. Sama-sama tayo na ibalik ang Philippine history sa high school. Maraming salamat, Robert, sa iyong pagbabahagi. Actually, maraming salamat din kay Ivor at kay Julian sa kanilang pagbabahagi. And tama, no? Tatlo lang muna yung naimbitahan nating youth officers, pero shout out dun sa tatlo pang youth officers na hindi natin kasama dito na si Ezekiel, si Ayo, and si Sean. Sa mga, siguro merong magtataka sa ating mga listeners, bakit hindi pa nilahat ng 6? Well, it's more technical po yung ating dahilan dahil maaring pag masyado na tayong marami dito sa Google Meets, magkaroon na ng mga technical problems. So medyo iniiwasan po natin yan. Pero pag nagkaroon ng muli ng pagkakataon na maimbitahan ang ating mga youth officers, susubukan po namin na yung tatlo naman ang kasama sa ating interviews. At salamat sa ating mga youth officers ngayon na si Robert Blanza, Julian Escalambre at Ivor de los Santos sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Talaga namang ang kabataan ang magmamana ng ating lipunan. Kaya mahalaga na sila ay armado ng karunungan tungkol sa ating kasaysayan. Matapos nating makapanayam ang mga kabataan na bumubuo sa ating kilusan, kampante kami na maganda ang ating kinabukasan. Naway sila ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat
hindi lamang sa ating mga kabataan, kundi na rin pati sa ating lahat na bumubuo ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansang lipunan. At bago tayo magwakas, isang plug lang. Magpa-plug lang ako, no, Sir Jamaico. So, may isang article na isinulat nila Deo Cruzada at Matthew Gan entitled Sign of the Times, Reviving Philippine Historical Education. Ito ay nakalathala sa Dalasalyan. Nalathala ito noong March 23. So, kung may time kayo mga kaibigan, basahin ninyo ito. Muli, ang title ay Sign of the Times, Reviving Philippine Historical Education. Mababasa po ito sa Dalasalyan. Ito ay na-publish noong March 23 at isinulat nila Deo Cruzada at Matthew Gan. May mga interviews po rito ang mga ilang historian, history teachers na sumusuporta sa ating kilusan at sa ating mga principles at ating mga pinaglalaban. Isa rin po sa aming mga ipa-plug ay Holy Week break tayo next Friday. So sa aming mga listeners, wala po muna tayong programa sa susunod na Biyernes in observance of our Holy Week. At Sir Jamaico, meron ba kayong gustong i-plug? Nagulat ako dun sa plug mo. Na-shock ka ba? Na-shock ako. Surprise! Yung nirelease po nating data sa ating official Facebook page, High School Philippine History Movement, yung survey, National Survey for Educators, papio lang po yun. I-release pa po natin yung ibang data na may kinalaman sa ating survey. And to give you a hint, a spoiler, basically, of our data, there is a trend all throughout the country amongst teachers that Philippine history should be taught in the high school. Although yung population size ng mga respondents from Luzon, malaki-laki, yung trend niya, yung statistical trend niya, yung gearing towards agreeing, halos kapareho sa Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol, Ilocos, magkakapareho yung trends eh. And regardless of the size of your population respondents per region, kung pareho lang yung trend, isa lang ibig sabihin nun, most likely, doon din papunta yung pananaw ng mga teachers. So please wait for our data, judge for yourself, and basically for me at least, we can see that there is a nationwide agreement amongst educators, nearly 90%, na ang Philippine history dapat tinuturo sa high school. Sa kasamaang palad lang yung ilang policy makers natin, nandun sa 10% na baka hindi naniniwala. Sila yung manipis na part dun sa bar graph, no. So, yun, so antayin po natin ang mga susunod pa natin ng mga datos at salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating movement. Maraming salamat po muli sa ating mga bisita, ang mga officers ng High School Philippine History Movement, ang mga youth officers na si Robert Lanza, Julian Escaldambre, at Ivor de los Santos. At maraming salamat sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Sana po ay meron tayong natutuhan sa gabi na ito. Abangan po ninyo ang mga susunod na episode. Muli, sa ngalan po ni Mr. Jamaico Ignacio, ako po ang inyong lingkod na si Kevin Samson. At ito ang Historeal, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Paalam at maraming salamat! Maraming salamat po! Bye-bye! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po.